Noong unang panahon, sa isang masukal at madilim na kagubatan sa kabundukan ng Luzon, may isang nilalang na kinatatakutan ng mga tao, ang tikbalang. Isa itong nilalang na may katawan ng tao ngunit ulo at paa ng kabayo. Mataas ang pangangatawan, may mapulang mata, at madalas nakatayo sa gitna ng daan upang lituhin ang mga naglalakbay. Isang araw, isang binatang nagngangalang Ramon ang nagtangkang tumawid sa kagubatan upang makapunta sa kabilang baryo at makapagdala ng gamot para sa kanyang amang may sakit. Binalaan siya ng matatanda sa kanilang nayon. Huwag kang dadaan doon sa gabi, Ramon. Baka salubungin ka ng tikbalang at hindi ka na makabalik. Ngunit dahil sa pagmamahal sa ama, hindi nagdalawang isip si Ramon at agad na tumuloy. Habang naglalakad si Ramon, napansin niyang paulit-ulit ang kanyang dinaraanan. Pamilyar ang bawat puno, at kahit anong gawin niya ay tila hindi siya makaalis sa lugar. Nagsimula siyang kabahan. Napagtanto niyang nililigaw na siya ng tikbalang. Naalala niya ang sabi-sabi na kapag nararamdaman mong nililigaw ka ng tikbalang, kailangan mong isuot ang iyong kamiseta ng baligtad. Agad niya itong ginawa. Biglang nawala ang mahika ng tikbalang, at nagliwanag ang kanyang dinaraanan. Ngunit sa gitna ng liwanag, nakita niya ang tikbalang mismo, isang higanteng nilalang na nakatayo sa kanyang daraanan. Nakakatakot ito, ngunit hindi umatras si Ramon. Imbes na tumakbo, hinarap ni Ramon ang tikbalang at nagpakumbaba. Sinabi niyang wala siyang masamang intensyon at gusto lang niyang tulungan ang kanyang ama. Nagulat ang tikbalang sa tapang at katapatan ni Ramon. Sa halip na takutin siya, pinayagan siyang makadaan at binigyan pa ng halamang gamot na mas makapangyarihan kaysa sa ordinaryong gamot. Nakauwi si Ramon ng ligtas. Gumaling ang kanyang ama, at mula noon ay naging maingat na ang mga tao sa paglalakbay. Ngunit sila rin ay natutong igalang ang mga nilalang na tulad ng tikbalang, sapagkat hindi lahat ng kakaiba ay masama. Aral ng kwento. Ang tunay na katapangan ay hindi nasusukat sa lakas kundi sa katapatan ng puso. At minsan, ang kinatatakutan natin ay may mabuting dahilan, kung tayo'y marunong rumspito at makipagkapwa. Mula noon, naging maingat na ang mga tao sa paglalakbay sa kagubatan, at si Ramon ay kinilalang bayani sa kanilang baryo, hindi dahil sa lakas, kundi sa tapang ng puso. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, i-click ang notification bell para sa higit pang kwentong Pinoy at mga alamat ng ating lahi. Hanggang sa susunod na kwento.